Guys, meron tayo ditong dalawang Orange Pi 1. Yan. Ito yung mga ginagamit natin sa ating mga piso Wi-Fi, no? Orange Pi 1. So ito guys, itong Orange Pi 1 ko na ito ay mga defective. Defective na to. Sira na. Nag-overheat itong CPU. Ayan, nag-overheat siya. No power. So pag sasalpakan mo siya ng 5 volts dito, pag ipa-power up natin, umiinit lang yung CPU niya. Ngayon, na-check ko, shorted yung mga CPU na yan. So, itong dalawang Orange Pi ko is shorted, no? Hindi na gumagana, sira na. Tapos, bala kong palitan to ng processor. May nakita ako sa website, LCSC. Nasa 400 plus yung processor niya. Kung bibili ka ng 10 piraso is nasa 3,000. Tapos, lahat na halos ng component ng mga para sa Orange Pi ay nabibili din sa website nila. Now, naisip ko na pwede naman pala ito palitan ng processor. Bakit? Kasi ano, guys, tinanggal ko na mga processor nito, guys. Ayan, tinanggal ko na. Ayan guys, ayan. Binaklas ko na to kasi bala ko nga siya palitan ng processor. Kasi processor lang naman ang sira. So, kaya naman natin siyang palitan. Now, ano bang sira nito? Ano bang dahilan, guys? Bakit nasira o nag-short yung kanyang processor? Sa maniwalat kayo sa hindi, guys, ang dahilan ng pagka-short ng processor na yan ay dahil sa sirang coin slot. Ayan. Sa sirang coin slot, guys. Dahil sa sirang coin slot. Bakit? Ano bang kinalaman ni coin slot? Bakit? Nakakasira ba siya ng board? Yes po, nakakasira po ng board yung coin slot kapag yung coin slot ay sira na, defective na. May mga coin slot naman na defective pero hindi nakakasira ng, depende sa sira ng coin slot. Kasi itong coin slot, guys, ay meron siyang 12 volts. Kung makikita nyo, ang coin slot ay pinapower ng 12 volts. Ang output ng white wire na to, guys, ang nagbibigay ng pulse ay kinokonek natin sa Orange Pi. Alam nyo ba, guys, na ang output ng white wire ng ating coin slot is 12 volts? Ang tinatanggap lang ni Orange Pi is 5 volts. 5 volts lang ang ano nito, BCC nito ni Orange Pi. Okay? So, itong coin slot is 12 volts. So, paano nakakayanan ni Orange Pi na tanggapin yung 12 volts na galing dito sa coin slot? Kasi napakababa lang ng current. Yun. Mababa yung current na binibigay nitong white wire. Pero 12 volts siya, guys. So, tingnan natin kung 12 volts na siya. Meron tayo dito multimeter. Yung positive, ilalagay natin sa positive. Yung negative ay ilalagay natin sa white wire. Ayan. So, tingnan nyo, guys. So, meron siyang 12.13 volts. Ayan. So, ayan. Yung coin slot natin ay nagpo-produce ng 12 volts papunta dun sa ating Orange Pi. Nakagapit dyan. So, hindi nasisira yung ating Orange Pi kasi yung 12 volts na to ay napakababa. E, paano pag nasira na yung coin slot? Once na nasira ang coin slot at nagbigay to ng mas mataas amperahe, doon nasisira ang ating mga Orange Pi. So, ito nangyari, guys. Dalawang board na yung sira dahil sa coin slot. Para maiwasan natin na masira yung ating mga Orange Pi dahil lang sa sirang coin slot, ay pwede tayong gumamit ng optocoupler. Ayan. So, itong optocoupler, guys, may ano na tayo. May video na tayo dito kung paano to gumagana. Check nyo lang dyan sa mga na-upload kong video kung paano siya gawin at paano ba siya gumagana. Alright. So, ang ginagawa ng optocoupler, guys, i-isolate nyo yung 5 volts and 12 volts. So, walang makakapasok na 12 volts dito sa ating Orange Pi. Kahit man masira yung ating coin slot, ay safe pa rin yung ating Orange Pi. Hindi siya maapektuhan ng voltahe na nagagaling sa coin slot. So, yun lang, guys. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Goodbye. Peace out.